sayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Minsan pa sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Kay sarap magpuri, sumapa sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng hallelujah. Tayo na sama-sama na magdalin ang pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ang papuri sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ng Yahweh, Mapagpalang umaga po sa bawat isa. lumalapit Maayong sa buntag kaninyong presensya tanan. mo, nagpupugay ang lahat. Ba, marunong? Papuri ka, Yahweh. Ayan, so sa oras pong ito, Yahweh. alam ko po na ang bawat isa ay excited na para magdiwang sa ating Panginoon. Amen? Sa lahat ng oras, sa bawat araw, Sa oras pong ito, pinupuri ang at sinasamba. para sa Panginoon ay bago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Gayon pa man, kahit bago
Sama-sama tayong magalak sa ating Panginoon. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos. Sabi nga po sa awit 149, verse 1, sa unang pagkakataon, magbibisaya ako dyan. Praise the Lord. Sing a new song to the Lord. Praise Him in the assembly of His faithful people. So sabing ganon, purihin ang Panginoon sa mga awit, no? Sa bagong awitin, no? Purihin ang ating Panginoon, purihin natin ang ating Diyos sa ating pagtitipon. Kaya naman sa oras pong ito, purihin natin ang sama-samang ating Panginoon. Inanyayahan ko pang bawat isa na tayo po tumayo upang awitan, sambahin ang ating Diyos na buhay. Awitan ng bagong awit ang ating Panginoon sa oras pong ito. At bago po yon, tayo po muna ay sama-sama na manalangin sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na kami, Panginoon, ay sama-samang dumudulog, Lord, sa banal mong harapan. Aming inilalapit, Lord God, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, Panginoon. Sa oras mo ito, anuman, Lord, yung mga nakikita mo na hindi mo ikinalulugod sa amin, na panalangin namin, O Diyos, linisin mo kami, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, sa oras mong ito, Panginoon, tanging sa iyo ang aming awit, ang aming tinig, Lord God, ang aming lakas, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay aming dinadakila, Lord, hallelujah, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, sama-sama kami sa aming pagtitipon upang ikaw, Panginoon, ay dakilain, Panginoon. And Lord, sa oras mong ito, Panginoon, ano man, O Diyos, ang gawa ng kaaway, Panginoon, sabi mo nga sa inyong salita, binigyan mo kami ng kapangyarihan at kakayanan upang apakan ano man ang gawa ng kaaway. Kaya Lord, sa oras mong ito, inaapakan namin sa pangalan mo anumang distraction, anumang panggugulo ng kaaway, Lord God. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming maranasan at masilayan sa oras mong ito. Tanging sa iyo lamang, Panginoon, ang aming mga papuri at pagsamba. Panginoon, patuloy na itinataas namin ang bawat isa sa inyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi namin kilala, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ngunit, Lord, sabi mo nga, Lord, kilala mo kami at wala kaming maililihim sa iyo. And Lord, patuloy, O Diyos, na sa aming patuloy na pagsasama-sama para sa iyo, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na maluwalhati sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ng aming Diyos na aming maliligtas. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ayan. So, sa oras po ito, tayo ay sama-samang magpuri sa ating Panginoon. Yahweh, Yahweh,
tapat at hindi nagbabago. Pagmamahal, mabubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapal, bubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang ating Diyos, hallelujah. Ikaw ang aming Diyos, hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, na buhay at tapat. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. O Diyos, sinasamba ka namin, Lord God. Hallelujah. Jesus, Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Diyos, naghihimala. Diyos na mapagmahal. At Diyos na nagpaparanas ng inyong kamanghamanghang gawa sa aming mga buhay. Jesus, purihin ka. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Yes, Lord Jesus. Sa iyong papuri, Panginoon, ang aming mga buhay. Yes, Lord Jesus. Sa iyo lamang, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon, ang aming papupurihan sa aming mga buhay. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Your glory is tangible in this place. Yes, Lord. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yes, God, your glory. Yes, God. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yes, Lord Jesus. Hallelujah.
Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Adonai, will manifest Himself. Yes, Lord, yes, Lord.
Himself. Maaari ba bang itaas natin ang ating kamay, tanda na pagpupuri natin sa Panginoon at sabihin natin ang awit na ito? Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Yes, Lord, hallelujah. Tunay po, Panginoon, na sa iyong pangalan, Lord, na siyang makapangyarihan at dakila sa lahat. Kayo, Lord, ay patuloy na nagpapakilala sa amin, Panginoon. Kayo, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na nagpapakahayag, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Tunay, Panginoon, na Lord, kung kami ay tatawag, Panginoon, kung kami ay pagpupuri, kung kami, Panginoon, ay sisik sa iyo, Lord, Ikaw, Panginoong Diyos, ay patuloy na magparanas sa amin, Panginoon. Magpapakahayag ka, Diyos, ng mga bagay na hindi pa namin nararanasan. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat, Lord God, sa dami ng tao, Lord God, isa kami sa pinili mo, Panginoon, upang masambit, Panginoon, ang pangalan mong ito at upang mapapurihan ka namin, Lord God. So, Lord God, hallelujah, Panginoon. Binabalik namin sa iyo, Lord, ang pinakamainam na papuri. Ito ang aming pagsamba sa pangalan mo, O Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan po. So before we formally start po ang ating preaching, few reminders lang po para po sa ating lahat. First is yung we will be given 5 minutes po to do some our errands po like water break, CR break, and such po. At magsisimula na po siya ngayon. And para po malimitahan or malesen po yung pagtayo-tayo po natin during and the entire preaching po and nagkakakos po ng distraction sa mga nakikinig. And if ever naman po na hindi po natin mapigilan, pwede po kayong dumaan po sa likod dahil yung front door po will be locked during an entire preaching po. And also, yung campus po na next week po. So yung campus po will be officially start po ulit next week. And also po yung ating prayer meeting and powerhouse every Wednesday po, 4 p.m. po dito sa church. And yung joint prayer meeting po, next week po, next Friday po, dito po sa church, 6 p.m. onwards po. And yung living waters din po pala natin mamaya, mag-start po siya ng 1 p.m. And yun lang po, prepare po natin ang ating sarili, mga Bible and notebook para po sa pakikinig po ng salita ng Diyos. So, God bless po. Yan, okay, good morning po. Yan, pakingitian yung katabi mo. Yan, okay. Sabihin mo, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Amen. At sabihin mo, may gagawin ng Lord sa'yo. Yan, okay na po. So, nawa ay wag hong mawawala yung ating pong expectancy kay Lord. Every time na nag-worship tayo, every time na uma-attend tayo ng church, sana nandun ho palagi yung desire ng natin na Lord, nais pa kitang makilala, nais pa kitang maranasan, at yung faith natin na Lord, hindi ako uwi hanggat na gusto kong uwi ako na meron akong dala-dala galing sa'yo. Amen ho ba? Sana yun ho yung isa ho sa atin pong laman ng ating kalooban, ng ating kaisipan, dahil ito ho yung bagay na ninanais ho talaga ng Lord na gawin niya sa atin po bilang kanyang mga anak. Ayan, okay.
No po, at the same time, tama mamaya ho ba ay tuloy na yung classes? Okay na po. So may class 2 o 1. Okay, okay. So tuloy ho. Yung mga antagal ho nag-antabay ng classes ay mamaya ho ay wag ho kayong uwi para mapagpatuloy na ho yung ating pong pag-aaral po ng classes. Okay po. Tsaka yung nagtatanong, ano ba yung classes na yan? No po? So pwede ho kayong magtanong sa mga ushers or some of the leaders ng church po natin para higit nyo pong maintindihan yung mga classes o yung mga pag-aaral no po, na ginagawa po natin po dito sa church. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin po sa umaga pong ito. Panginoon, maraming salamat Lord sa isang magandang araw na binigay niyo sa amin at sa panibago pong pagkakataon na kami po bilang inyong mga anak ay sama-sama po na nakakapanambahan, nakakapanalangin, nakakapaglingkuran. And most especially God, kami po ay nakakapag-aral at nakakapakinig ng iyong salita. Lord, we pray na, Lord, marinig ka namin sa umaga pong ito, Panginoon. Buksan niyo po yung aming pong pandinig, buksan niyo po yung aming pong mga spiritual na paningin upang makita namin kayo. At hayaan niyo po na, Lord, tulungan niyo kami na makita namin ang aming sarili palagian sa inyo pong harapan, Lord. And Father, we pray na uuwi kami na meron kaming daladala galing sa inyo, Panginoon. At hayaan niyo po, Ama, na lumalim po yung aming pong pagkakilala, yung aming pong karanasan po sa inyo, Panginoon, sa oras at araw pong ito. Salamat po. And Father, we commit, Lord, ang panambahan na to. Dinideklara rin po namin, O Diyos, ang katagumpayan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal at ang iyong presensya ay malaya po naming maranasan sa lugar pong ito. Maging sila po na nakakapanambahan namin, kasama sa panambahan online, Lord, we also pray for them. Lord, abutin mo rin sila supernaturally ng iyong presensya at kapangyarihan. Salamat po, Lord, bigyan niyo kaming patuloy na karunungan, O Diyos, para maintindihan namin ang iyong mga salita. Itong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige ho, malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Ang pag-aaralan po natin ay pinamagatan po nating pagkaunawa sa presensya ng Diyos. Ayan, pagkaunawa sa presensya ng Diyos. Sabihin nga natin pagkaunawa. Yung mas malakas pa ho, sabihin natin pagkaunawa. Ayan, sabihin natin presensya ng Diyos. Ayan, praise God. Alam nyo, ang isa sa napakahalaga na kailangan nating maintindihan bilang pong mga taga ng Panginoon at bilang mga anak ng Diyos ay yung kanya pong presensya. Higit po natin kailangan maintindihan po ito. Kasi the moment na maintindihan po natin yung kahalagahan ng presensya ng Diyos, alam nyo marami hong pwedeng gawin ng Lord sa buhay natin. Sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral natin, sa ating relasyon sa Kanya, maging sa anak natin, mahal natin sa buhay, marami hong gagawin ang Diyos. Tiyak ko yan. Kapag lubos ho nating naintindihan, or even sa totoo lang, hindi ko ginamit dito yung salitang lubos. Kasi to be honest, yung lubos na mauunod ng presensya ng Diyos, sa langit na lang talaga eh. Pero it is our responsibility, at hindi lang natin responsibility, it is also the desire of God na gusto niya po na magpakilala pa at magpakahayag pa po sa atin. No? Ulitin ko, isa po sa laman ng puso ng Diyos, gusto niya pang ipakilala kung sino siya sa atin. At magparanas pa siya ng mga bagay na gusto niyang gawin para po sa atin. No? All throughout the Bible, no? Hindi ho siya tumigil, hindi siya tumitigil, at hindi siya titigil na magpakilala at magparanas po ng kanyang kapangyarihan at presensya sa bawat isa po sa atin. All throughout the Bible ho yan. Naintindihan no? Although, yung lubos nga hong pagkakakilala sa Panginoon at karanasan sa Panginoon sa langit, pero hindi ho limitado po ang Diyos. Naintindihan mo ba? Na kahit na nandito tayo sa lupa, kahit marami pang problema, it is His desire na magpakilala siya. Naintindihan mo ba? Kaya nga po ang ganda rin nung kinanta nating worship song, no? Yung God will manifest Himself. Ibig sabihin po nung yung manifest ay magpapakahayag siya. Na nais niyang magpakahayag sa atin. At ang ganda rin ng mga lyrics, di ba na no, nandun yung pangalan ng Diyos, yung Yahweh, no, ibig sabihin po ay, no, nandun yung translation nun. Kaya every time na binabanggit natin yung word na yon, yung nasa ibaba, yun ibig sabihin. No, yung Yahweh ay I am, or even sometimes ibig sabihin niyan rin ay Lord, katulad rin ng Adonai.
no, na Lord, no, katulad rin ng Jehovah, no po, yun po yung Jehovah or Yahweh, yung ibig sabihin nun, no, yung ano pa yung mga nabanggit na names of God doon, yung Jireh o Jireh, yun, na the Lord is our provider. Rapha, ibig sabihin, the Lord is our, sabi doon, restorer, or sometimes siya yung healer natin, siya yung nagpapagaling, no, siya yung nag-aayos, no, yung Shaddai, no, kaya yung El Shaddai, ibig sabihin nga ho pala ng El is God. No, ay ibig sabihin niyan God, yung word, yung EL. No, kaya karabihan ng mga pangalang may EL, di ba, ay nandun po yung pangalan ng God. No? Kaya even yung anak ko, isa ho sa is Elisa eh. No, nandun ho yung God eh. No? Yung lahat po na yung may mga pangalang may EL dyan, nandun po yung ibig sabihin. No? Kapag trace back mo yung meaning niyan, ibig sabihin may pangalan ng Diyos sa pangalan mo. Naintindihan mo ba? No, yung mga, kaya ho, yung El Shaddai, God Almighty, siya yung makapangyarihang Diyos. No, na yung po yung ibig sabihin po nun, gusto niyang iparanas, gusto niyang ipakilala kung sino siya. Naintindihan mo ba? Kaya po, di ba kung tatandaan natin, nung si Moises, sabi ni Moises kay Lord, nung nakikipag-usap siya, Lord, anong sasabihin ko sa mga kababayan ko? Sinong nagsugo sa akin dito? Anong sagot po ng Lord sa kanya? Sabihin mo sa kanila, I am, or ako, ay si ako nga. No, I am what I am. Or simply means I am. Ibig sabihin, kung ano yung kailangan mo, ako. Naintindihan mo ba? Kung kailangan mo ng kalakasan, ako ang iyong kalakasan. Kung kailangan mo ng kagalingan, ako ang iyong kagalingan. Lahat ng hahanapin mo, nasa akin, sabi ng Diyos, I am. No, yun po yung ibig sabihin nun. Naintindihan mo ba? No? Ako ay si ako nga, yun yung pangalan ng Diyos. Yun yung gusto niyang ipakilala, gusto niyang ipaliwanag po sa mga tao. No, na lahat ng kailangan natin nasa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, ang kailangan mo ay si Lord. Amen. Sabi mo sa Kanya, lahat ng problema mo, sige, ang solusyon na kay Lord. Amen. Yan po yung katotohanan. Yan po yung katotohanan. Hindi mo alam ang gagawin mo, ang Lord ang solusyon sa problema. Siya ang magbibigay ng karunungan sa'yo. All throughout the Bible, ang dami hong pangako. Naintindihan mo ba? So yun po yun. No po? So kailangan nun natin, yun yung isa ho sa mensahe ng kanta na inawit po natin. Pero for now, kailangan nating maintindihan po yung magkaroon tayo ng pagkaunawa sa presensya ng Diyos. Muli sabihin natin, presensya ng Diyos. Presensya. Amen. No po? Alam niyo ho, ang mga great men and women of God sa Bible, makikita mo yung kauhawan nila sa presensya po ng Diyos. Alam nila kasi na ang isa sa sikreto para sa pagpapala, sa tagumpay, ay yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Kung meron tayong dapat na hinahanap po palagi, Lord, gusto kong maranasan yung presensya mo. Kung meron tayong unang hinahanap at ninanais ng todo-todo, dapat yung presensya ng Lord, yung pagsama ng Diyos sa buhay natin. Kasi pagka tinignan natin ang buong Bible, kapag kung saan nandun ng Diyos, nandun yung kapangyarihan niya. Naintindihan mo ba? No, kaya wala hong lugar na kapag wala ho doon yung presensya ng Diyos, para bang makikita mo every time na nandun yung presence of God, may himala, no, may kagalingan, no, may provision, lahat palagi hong nandun. Kaya kung meron ho, dapat tayong wag pong inaalisan ay yung presensya ho ng Diyos. Amen ba? Every time, araw-araw, Lord, allow me to enter your presence. Lord, tulungan mo ako. Na huwag yung ahatakin natin yung presensya ng Diyos palapit sa atin, kundi tayo dapat yung nagsusumiksik at lumalapit at humahabol sa presensya ng Diyos. Naintindihan mo ba? Kaya po, ang ganda ho ng sabi ho ni David in the book of Psalm, sabi ho dyan, Psalm 16:11, basahin natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So si David, alam niya, sabi sa English ang ganda, in your presence there is fullness of joy. Ulitin ko, sabi ni David, napatunayan niya sa presensya mo, Lord, may fullness of joy. Lubos yung kagalakan. No?
No, every time, di ba sino dito yung kapag ka talagang sa sobrang tindi ng prayer mo, pag-worship mo kay God, parang feeling mo bumababa yung presensya ng Diyos. Parang napapawi yung takot mo, yung mga alalahanin mo, di ba napupuno ka ng kapayapaan sa puso, at napupuno ka ng kagalakan ng Diyos. Hello, naintindihan mo ba? Si David alam niya yun. So sabi niya, ang sikreto para sa kagalakan, sa mga tahatahakin ng buhay, kailangan nandun ka sa piling ng Panginoon. Sa English, in His presence, there is fullness of joy. Another passage na po, in the book of Psalm pa rin, nandiyan ho ba? Yan, Psalm 63 verses 1 to 3. Let's read all together. 1, 2, 3, go. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo, ikay aking mapagmasdan, at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Yan. Kitang-kita ho sa mga awit na sinulat ni King David, grabe ho yung kanyang pagkamangha. Grabe ho yung kanyang pagkauhaw ho sa presensya ng Diyos. Sabi niya, nauuhaw ako. Sabi sa Ingles, Lord, I thirst for your presence. No? Kung meron siyang kinakauhawan, no, ay yung presensya ho ng Diyos. Bakit? Kasi alam niya, nasubukan niya, di ba? Nung siya ay every time na napupunta ang presensya ng Diyos, kahit na anong laki ng higante, kaya niyang patumbahin. Kahit na anong dami na kaaway niya, natatalo niya. Naintindihan niyo ba? Kasi alam ni David ang sikreto ng buhay. Kailangan niyang nandun palagi sa presensya ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Alam niyo, ilan ho sa mga marami hong magagandang dulot ang presensya ng Diyos. Pero allow me na i-share po yung ilan. No? Ilan ho sa tatlo, no? Sa marami ho na maaari pong gawin ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. First thing, na po, sa buhay po ni Moises at saka ng mga Israelita. Na po, so the first point na gusto ko pong ipaalala sa atin, na po, na maintindihan natin na idinudulot ng presensya ng Diyos. Ang presensya po ng Diyos ay nagbibigay ng gabay at tagumpay. Sabihin nga natin, nagbibigay. Sabihin natin ng gabay at tagumpay. Yan. In the book of Exodus chapter 33 verse 3, ito ho yung story. Ang context ho nito, inalis na ho, pinalaya na ng Lord ang mga Israelites out of Egypt. No, papunta na daw sila sa promised land. Kaya lang talagang titigas na, sabi ng Bible, ang description ni Lord sa kanila, stiff-necked people. Talagang matitigas ang ulo. Na kapag ka may stiff, hindi ka mapabaling. Di ba? Parang ang hirap mong pagalawin ng ulo mo. No, parang yung larawan ng katigasan ng ulo ng mga Israelita, parang ang hirap pa rin. Naintindihan mo ba? At every time, di ba nung passage nito, umakyat lang saglit si Moises, nakipag-usap lang sa Lord sa bundok Pagbaba niya, sumasamba na sa Diyos-Diyos sa mga kababayan niya. Naintindihan no? Nung sinasamba na yung goyang ginto. Ganun no? At sa sobrang galit ho ng Diyos, talagang grabe ho yung galit ng Lord. Ang sabi niya in the book of Exodus chapter 33 verse 3, sige na Moises, pumunta na kayo sa lupang pangako, magpapadala na lang ako ng anghel sa inyo. Yun yung sabi ni God sa kanila. So sabi dito, basahin natin verses 2 and 3. Yan. 1, 2, 3, go. Ang pupuntahan ninyo'y isang mayaman at masaganang lupain. Pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananeo, Amoreo, Heteo, Pereseo, Hivita, at Jebuseo. Hindi ako ang sasama sa inyo at baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan ng inyong ulo. Grabe ho, parang napiko na, parang bang naiinis na ang Lord dito No? Naintindihan mo ba? Kasi sa sobrang titigas talaga ng ulo ng mga Israelita, no? Kahit na nakaranas na sila ng ang daming himala ng Diyos, no? Ang dami ng miracle nila. Pinadaan sila sa, hinati yung dagat, tama ba? Nagpadala ng napakaraming karne, nagbigay ng tubig sa kanila, nagbigay ng lahat ng pagpapala, pangangailangan. Kaya lang ang daling tumalikod sa Diyos ng mga anak niya. Kaya sabi ni Lord, ang titigas talaga ng ulo niyo. Sige na, kayo na lang mag-isang pumunta doon. Naintindihan niyo ba? Hello?
At alam nyo, during this time, alam nyo, makikita rin ho natin, ang Diyos hindi ho siya nagbabago. Sabihin natin, hindi nagbabago ang Diyos. Pero po yung kanyang manifestation, sometimes nagbabago. Kailangan ho nating maintindihan yan. Hindi ho nagbabago kasi sabi ng siya ang Alpha and Omega, siya ang simula at ang wakas. No, kung sino siya noon, siya pa rin ngayon, siya pa rin bukas at magpakailanman. Pero yung kanyang kapakahayagan, hindi ho matatawaran, marami siyang kapabaranan para ipakilala at ipahayag ang kanya. During this time, no, ang kanyang presensya ay nagpapakahayag sa pamagitan po ng simbolo ng haliging apoy at ng haliging ulap. Tama ho ba? Sa umaga, nagiging haliging ulap yon, simbolo ng pagsama at presensya ng Diyos sa kanila. At sa gabi, nagiging haliging apoy, no, nagbibigay tanglaw at gabay ho sa kanila. At bumababa yung haliging apoy at ulap na to sa tent of meeting na tinatawag or the Ark of the Covenant. Naintindihan no? Kaya nga po kapag makikipag-usap ang Diyos kay Moises, bababa ito sa tent of meeting, papasok dun si Moises para makipag-usap sa Diyos. No? Naintindihan no ba? Tapos kapag ngayon na yung umalis na, umangat na yung haliging apoy at ulap, no? Sila ho ay, pagka umabante na yun, susunod lang sila. Ibig sabihin, lalakad na uli sila. Pero kapag huminto ulit, mag-stay uli sila sa isang lugar. For 40 years, ganun yung ginawa nila. Naintindihan mo ba? Yun po yung context po nito. Pero sasabihin na ng Lord sa kanila, sige na, yung anghel ko na lang ang papasamahin ko sa inyo. Kasi baka mapikon, para praising ko po ito. Akin pong salin, no? Salin ng, no? Baka mainis lang ako, mapatay ko kayong lahat dito sa tigas ng ulo nyo. Yung sinasabi ni Lord kay Moises sa mga Israelita. Pero anong naging tugon ni Moises? Sabi niya po, next passage, verse 15. Basahin nun natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Galing mo nung sagot ni Moises. Sabi niya, Lord, yan rin lang naman ang usapan natin eh. Hindi na lang kami alis dito, dito na lang talaga kami. Alam mo ba? Parang makikita mo, parang sa kabilang banda, parang nagmamatigas si Moises. Pero sa totoo lang, hindi ito pagmamalaki at hindi ito pagmamatigas ni Moises. Bakit? Kasi alam niya, kapag hindi sila sinamahan ng Diyos, kahit na anong gawin nila, hindi sila magtatagumpay. No? Kung hindi sila gagabayan, sasamahan ng presensya ng Diyos, kahit na anong galing nila, anong lakas nila, anong yaman nila, walang mangyayari sa buhay ho nila. Alam niyo, it's the same thing with us. Ang tagumpay ng buhay mo, hindi sa diskarte mo, kapatid, wag na wag mong kakalimutan. Hindi sa galing mo, hindi sa dami ng pinag-aralan mo. Hindi sa mga award na mayroon ka. Dahil maliban na samahan ka ng Diyos, talagang walang mangyayari sa'yo. Lahat mauuwi sa wala. Kaya ganun ho kahalaga. Alam ni Moises, magtatagumpay lang kami. No? Iingatan lang kami dahil sa presensya ng Diyos. Kakapunta kami sa lupang pangako. Dahil lang sa presensya. Naintindihan mo ba? Kaya tayo na lahat nandito ngayon, may pangarap ka, may gusto kang gawin sa buhay, marami kang ambisyon. Maganda yan, kapatid. No? Marami ka. Pero ang pinakamahalaga sa tinitiyak mo, Lord, sa lahat ng mga pangarap ko, samahan mo ko. Kasi kung hindi mo rin lang ako sasamahan, wag na lang. Naintindihan mo ba? Hello? Sana ganito ho yung laman ng puso ng mga anak ng Diyos. Kaya lang, ang nakakalungkot, maraming anak ng Diyos, gina. No? Hakbang na muna ako, tas hahatakin ko na lang yung presensya ng Lord. Na si Moises hindi. No? Hanggat hindi siya assured na, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, wag na lang. Kaya may mga pangarap tayo, may mga desisyon tayo sa buhay, may mga gusto tayong gawin. Tiyakin po natin, Lord, sasamahan mo ba ako dito? Amen ho ba? Diba? Nasusundan ho ba? So, ito po yung una. No? So, ito yung isa ho sa benepisyo. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng gabay at tagumpay. Pangalawa na napakahalaga. Another example naman ho sa Bible. No? Another example sa Bible, no? Sa buhay naman ho ni Haring David. No po? So kung ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng gabay at tagumpay, ang presensya rin ho ng Diyos ay nagbibigay ho ng pagpapala. Sabi nga natin, nagbibigay ng pagpapala.
Yan, no? Let's open our Bibles in the book of 2 Samuel chapter 6 from verses 6 and 7. No? 2 Samuel chapter 6 verses 6 and 7. By the way, gusto ko lang pong linawin, mga kapatid. Naalala ko yung may story sa Narnia, no? Yung pelikula ni C.S. Lewis, di ba, na si Aslan, di ba, yung kumakatawan kay Jesus Christ, di ba? Kaya lion, di ba, na ang laki. May isang scene po doon sa Narnia na si Lucy, no, yung magkapatid, nagtanong sila, no, kasi para bang masyado silang natatakot kay Aslan. First time nilang makita si Aslan. No, laki, tas parang ang tapang-tapang. Sabi niya, safe kaya ba siya? No, safe ba siyang kasama? Parang ganun yung tanong ni Lucy. No, sa kausap niya, safe ba siya? Laki-laki niya, parang tapang-tapang niya. Ang sagot nung sumagot sa kanya, anong safe? Anong ibig sabihin ng safe? Kung sabi niya, para bang anong pagkakaunawa mo sa ligtas o safe. Pero sabi niya, one thing for sure, mabuti siya. Hari rin siya. No? At sabi mo ng paliwanag ni C.S. Lewis doon, sabi niya, ang mga taong hindi pa nakakapasok ng Narnia, hindi nila lubos na maintindihan no, na si Aslan ay parehong makatarungan pero parehong mapagmahal. Naintindihan mo ba? No, na para bang ang kumakatawan maliban talaga na lubos nating maintindihan ng Diyos, mahirap maunawaan ng isang tao na ang Diyos ay mapagmahal pero makatarungan din. He is very loving but He's also just. No, kailangan nating maintindihan. Kasi ang problem, makinig mabuti, marami yung mga Kristiyano, ang pinipili lang nilang maunawaan sa katangian at karakter ng God, yung ang Diyos ay mapagmahal, mapagpatawad, full of love, mercy, grace. Totoo yan. Pero mamimiss out natin, hindi lang yan ang tinuturo at pinapaliwanag ng Bible. Kasi all throughout the Bible, yes, sinasabi ng Lord, ang biyaya niya ay pangwalang hanggan, pero siya rin ay makatarungan. No, naintindihan mo ba? Kasi kung pipiliin lang natin yung gusto nating makilala siya at maunawaan siya, kulang. Marami tayong nami-miss out. Hindi tayo lalagong espiritual. Naintindihan mo ba? Hello? No? Kaya po, lanse, ang presensya ng Diyos, yes, nagdudulot yan ng gabay, ng tagumpay, nagdudulot yan ng pagpapala. Pero another specific example po dito ay ang kailangan maging maingat rin ho tayo sa pagtrato sa presensya ng Diyos. Naintindihan ho ba? Ang Diyos ay, akala kasi natin no, na mamaya lalo na sa next point natin, akala natin nung sa Old Testament lang siya mahigpit, pag New Testament full of grace na. Puro biyaya na, hindi ho, mali ho yun. Makikita ho natin rin mamaya. So sabi dito, verse 6 and 7, basahin po natin na malakas. 1, 2, 3, go! Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya't hinawakan ni Usa ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. No? So ito po yung story ng Ark of the Covenant. Di ba? Ulitin ko nga ho, di ba? So yung the Ark of the Covenant, it symbolizes the presence of God. No? Ito may simbolo ng presensya ng Diyos. No, kaya lang ang problem sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, pinahintulot niya na ito ho'y nakawi ng mga kaaway nilang bansa. Kaya ito po yung na sabi ni David, it's time na ibalik natin muli yung of the covenant sa dapat niyang kalagyan. Kaya lang ang problema, mali yung kanilang kapamaraanan. No? Mali yung kanilang ginawang paraan. Kasi hindi ho pwedeng basta-basta na lang no, dadalhin yung presensya ng Diyos kahit saan, lalo na during the Old Testament times. Kaya nung nangyari dito, nung linigay nila sa kariton yung Ark of the Covenant, no, tapos hindi sa pamantayan ng Diyos, no, hindi ho yung mga Levita po yung nangunguna po dito specifically, yung sa tamang kapamaraanan at proseso. Sabi ho dito, malamang intentionally, talagang yung kariton ay, no, pakibalik nga sa verse 6, kapatid. Sabi ho dyan, no, yung nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka. No? At sabi doon, no, nung natalisod yung mga baka, yung Ark of the Covenant ay matutumba, malhalaglag. So ang tendency, nandun si Usa,
Sinalo niya para hindi malaglag. Sa totoo lang parang maganda yung motibo niya. Tama ho ba? Kaya lang hindi pinalampas ng Diyos ho yun. Kasi gusto niyang ipakita na hindi niyo pwedeng baliwalain yung presensya ko. Kaya nung nahawa yung Ark of the Covenant, anong sabi ho dyan? No? Next verse 7 ulit, kapatid. Sabi yan, nagalit si Yahweh. No? Sabi nga natin, nagalit si Lord. Ang Diyos mapagmahal pero nagagalit rin siya. Amen ba? Hello? Na huwag natin kakalimutan niya, ang Diyos mabait, pero marunong rin siya magalit. Naintindihan, no? So sabi diyan, naghalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. At on the spot, namatay si Uza. At after rin ho dyan, naghalit rin si David. Sabi niya, bakit nagkaganto? Ba't naghalit si Yahweh sa atin? Ba't niya tayo pinarusahan? No? Kasi gustong sabihin ng Lord sa kanila, hindi niyo pwedeng abusuhin yung presensya ko. Hindi pwedeng basta-basta nyo na lang, no? Hindi nyo pahalagahan yung presensya ko. Hindi nyo ako tinuturing na banal at makapangyarihan. Naintindihan po ba? At alam nyo, pero ang sabi dito, next verse, next verse, sabi ho dito, nung hindi ho sila nakadiretso sa dapat pong lugar. Sabi po in verse 11, basahin po natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go. 3 buwang na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. So temporarily, hindi po madala yung Ark of the Covenant sa place niya, sa lugar niya. Pansamantala, hinabilin muna sa isang bahay, sa bahay ni Obed-Edom. At alam niyo, dahil po nanatili po doon, sabi for 3 months, yung Ark of the Covenant, grabe daw yung blessing ng Lord sa bahay, sa pamilya ni Obed-Edom. No? Kaya makikita ho talaga natin dito, mga kapatid, kapag ang presensya ng Diyos nandun sa bahay nyo, mga kapatid, hindi mo po problemahin yung pagpapala. Hindi mo po problemahin yung pagpapala. Pero once ang presensya ng Diyos wala sa bahay niyo, naku po, tiyak. Madalas kayong hindi magkasundo, puro away, no? Puro na lang talaga, no? Hindi kayo magkaintindihan. No? It's because baka nawawala yung presensya ni Lord. Kaya po, alam nyo, dito sa church, palagi nating remind, no? Mag-pray kayo, mag-pray kayo. Mahirap po mag-pray. Tama ba? Mahirap mag-devotion. Pero mga kapatid, pareho rin pong mahirap. Mahirap nagdadasal, pero mahirap rin kung hindi nagdadasal. Bakit? Kasi kung mawawala ang presensya ng Diyos, maghihirap po talaga ang buhay. Na intindihan po ba, mga kapatid? No po? So, very clear dito, yung presensya ng Diyos ay nagdulot ng pagpapala. Salamat po. So yun na lang po dito. Intindihan, no? No, kaya ho, alam nyo tayo, so hindi lang po ang presensya ng Diyos nagbibigay ng gabay sa atin, sa mga gusto nating gawin sa buhay, no, sa mga pangarap natin, even po sa sitwasyon ng ating pong tahanan, ng ating pong bahay, ng ating pong kabuhayan, mga kapatid. Kung meron tayong ninanais, Lord, i-allow mo yung presensya mo manahan sa pamilya namin, sa bahay namin. Di ba tayo dito, hindi tayo nagsasawa na, no, kung sa bahay, imbis na magpatugtog ka kung ano-ano, magpatugtog ka na lang ng praise and worship song dyan. Para natataboy pa yung mga masasamang spirito, hindi yung kung ano-anong spirito yung pumapasok sa bahay nyo. Hello? No, makinig ka na lang ng preaching dyan, makinig ka na lang ng audio Bible dyan. Naintindihan mo ba? No, kung pwede nga, no, at mahalaga, ganun, alam nyo, kami ho sa totoo lang, kami rin, there were times na titigil ho yung aming family devotion, yung aming family prayer. Pero palagi kong reminder sa mga anak ko, no, kasi dati akala ko, naku, ayan na naman, simula na naman tayo, tapos matitigil. Ako ganun na nararamdaman ko, maging sila ganun din. Di ba? Minsan nababago lahat ng schedule, pero sinet namin yung mind namin, hindi. Kung sakaling tumigil, kailangan nating bumalik pa rin kasi yan pa rin yung tama. Naintindihan mo ba? Kaya ho, pinipilit rin ho namin. No, bakit ko ito kunikwento? Hindi para magmalaki na magaling kami dito. Hindi, naghihirap rin kami, struggle rin kami mag-pray, mag-devotion. Pero dahil ito yung tama, bumabalik rin lang ho kami dito.
Naintindihan mo ba? Kahit po kaming mag-asawa, there were times nahirapan din kami mag-pray mag-asawa, pero nakikita ho namin yung kahalagahan na nagdadasal kami gabi-gabi bago matulog. Mag-asawa. Para may pag-pray yung pamilya namin. No? Naintindihan mo ba? Mag-pray kami. Tinuturuan kong, remind ko yung bawat isa na mag-pray kayo, anak. Mag-devotion kayo personal. Pero kung gaano kahalaga yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia mag-isa, ganun rin po kahalaga yung sama-sama ho tayo nagpe-pray sa loob ng bahay. Naintindihan mo ba? At doon ho bumababaho yung presensya ng Diyos. Naintindihan po? Nasusundan po? Kapag ginawa ho natin yan, mga kapatid, yung pagpapala, hindi mo kailangang habulin. Kasi kusa ho yung ibibigay ng Lord sa'yo. Mahirap, yes. Mahirap po. Pero ulitin ko, parehong mahirap. Gawin mo sa hindi, parehong mahirap. Di doon ka nila sa nahihirapan ka, kasama mo pa ang Diyos at pinagpapala ka ng Diyos. Naintindihan mo ba? Nakukuha ba yung point? Mahirap mag-pray, mahirap mag-devotion, yes. Mahirap unahin si Lord. Pero mahirap ring hindi mo gawin yan. Tinitiyak ko ho. Naintindihan mo ba? Kaya ho si Obed-Edom, grabe ho, di ba? Sabi niya, pinagpala ni Yahweh, hindi lang po si Obed-Edom, pati ang kanyang sambahayan, yung kanyang buong sambahayan. Naniniwala ko wala hong tatanggi dito sa pagpapala ng Diyos. Amen ba? Lahat tayo gusto natin yan. Pero ito yung susi, mga kapatid. Tiyakin natin na, Lord, samahan mo kami ng presensya mo sa bahay namin. Nitiyak ko, hindi ho mawawala, hindi ko pinapangako, hindi yan yung tinuturo ng Bible na hindi mawawalan na kayo ng problema, hindi na kayo magkakasakit, hindi na kayo problema sa pera, hindi na kayo hindi na wala nang pagkakasunduan. Posible yung dumating pa rin doon, pero makikita mo yung tulong, yung gabay, yung pagpapala ng Diyos. Kahit na may sakit ka, kahit may problema ka, kahit may pangangailangan ka. Yun nga ho yun. Sabi yung kanta natin, God will manifest Himself. Gusto niyang ipakilala kung sino siya. Gusto niyang sabihin sa iyo, anak, kung unahin mo yung presensya ko, ako yung magpo-provide ng pangangailangan mo. Ako yung magre-restore ng family mo. Ako yung magbibigay kagalingan sa iyo. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kalakas at kapangyarihan. Yung mga bagay na hindi mo na maisip, ako yung mag-iisip para sa iyo. Yun ho yung ibig sabihin ho noon. Naintindihan mo ba? So the presence of God na po magbibigay ng gabay at tagumpay ho sa atin. Ito rin ho yung magbibigay ho ng pagpapala ho sa atin. No? Then another, last and third point na makikita ho natin po dito. Ano ho yung dapat nating maintindihan na idudulot ho ng presensya ho ng Diyos? No, ito ho'y ilan lamang ho, ulitin ko, hindi ito yung kabuuan ng maaring gawin ng presensya ng Diyos. Ilan lang ho ito sa napakahalagang pwede niyang gawin sa atin at nais niyang i-remind tayo. Last ay, sa totoo lang makikita ho natin, no po, ang presensya ng Diyos ay nagbibigay rin po ng mga himala. Sabi nga natin, may himala. No, mali ho yung walang himala. Alam nyo, hindi lang po pelikula. Sino ba yun? Nora Honor ba yun? Alam nyo, walang himala. Alam nyo, nakakalungkot. Kahit po mga Kristiyano, may mga Kristiyano ho na naniniwala na tumigil na daw ho yung himala ng Diyos. Mali ho yun. No? Kasi sabi ni Lord, siya yung Alpha and Omega. Siya yung beginning and end. Hindi siya nagbabago. Kung sino siya noon, siya pa rin ngayon at siya pa rin bukas at magpakailanman. So kung naghihimala siya noon, maghihimala siya ngayon, maghihimala pa rin siya bukas. Amen ba? Kung nagpapagaling siya noon, magpapagaling pa rin siya ngayon at magpapagaling pa rin siya bukas. Naintindihan po? No, yung po ibig sabihin mo noon, sabihin mo sa katabi mo, may himala. Sabi sa kanya, maniwala tayo sa himala. Amen. No, kahit gaano ka-imposible. Lalo na ho, na kapag ang presensya ng Diyos ay naranasan natin, imposible hong hindi ho siya maghihimala. Wala hong lugar at pangyayari sa Bible na nandun ang presensya ng Diyos na hindi siya nagpaparamdam at nagpapakita ng himala.
At marami hong manifestation ng kanyang himala, sa totoo lang. Even ho yung manifestation ng Holy Spirit. Apo? Marami hong manifestation ng banal na Espiritu. Lalo na ho sa panahon ho natin ngayon. No, kahapon nga ho, devotion namin sa family ay yung bunga ng banal na Espiritu. Yung kaloob ng banal na Espiritu. The gifts of the Holy Spirit. No, at napakahalaga na maintindihan natin yung ituro natin yan. Ang bawat sa atin ay binibigyan niya ng kaloob para maging kagamit-gamit tayo. Naintindihan po? So, sabi ko dito, ito yung nagbibigay ng himala. At ito pa, ulitin ko. Mali ho yung kaisipan natin na nung Old Testament, si God ay mahigpit. Pero pagdating ng New Testament, sobrang bait niya na. Hindi. Mali ho yun. Nung Old Testament, mahigpit siya, pero mabait pa rin siya. Nung New Testament, ganun pa rin siya kasi hindi nga siya nagbabago. Naintindihan mo ba? Mali po yung kaisipan na puro bihaya lang tayo. Hindi, makatarungan pa rin siya. No, kung dati, yung si Usa namatay, may story pa rin sa New Testament. No, na sa galit at parusa ng Diyos, may namatay pa rin. Sa loob ng church. Hindi na ba? No, another specific example po dito, in the book of Acts. In the book of Acts chapter 5, verses 1 to 6. Acts chapter 5, verses 1 to 6. Pero kapag 5:1 to 6. Pero kapag binasa nyo yung mga talata in Acts chapter 4, makikita ho natin, sabi ho doon, grabe ho yung galaw ng banal na Espiritu in the book of Acts. In Acts chapter 4, grabe nga ho, may isang pagkakataon ho doon na yung mga Kristiyano sama-sama nagpe-pray, nayanig ho yung lupa. Ganun ho yung manifestation. At ang sabi, ang bawat isa sila sa kanila ay napuspos ng banal na Espiritu. Iba ho yung indwelling at saka yung infilling. The word indwelling, nung tinanggap po natin si Jesus, yung Holy Spirit nanahan na sa atin. Naintindihan ho ba? Pero yung infilling, hindi ho yan one-time event. Kailangan tayong napupuno. Ibig sabihin nun, kaya nga fini-fill, pinupuno. Naintindihan ho ba? Yung indwelling nananahan. Ang lahat ng tumanggap kay Lord, yung Espiritu niya nanahan na sa puso natin. Pero kahit nananahan na siya sa puso natin, kailangan nating patuloy na punuin ng presensya niya. Kaya yun ho yung tinatawag na infilling. Yun yung kaibahan ng indwelling sa infilling. Naintindihan po ba? So yun po yung sabi ng Bible, nung sila ho ay sama-samang nagpe-pray, naghihintay kay Lord, talaga nag-aayuno, grabe ho, pinuno sila. At kaya nga sabi ho doon, sila'y nakapagsalita ng iba't ikaw yung speaking in tongues. Naintindihan, alam nyo, nung bata ko, pangarap ko yung maging linguist. Lalo nung inaaral ko si Rizal, di ba? No, grabe si Rizal, di ba? Sabi, kailan, wala, hindi ako natuto. English nga, hirap na hirap ako. Pero pangarap ko yun dati. Sabi ko nga, mangyayari nila kapag nag-speaking tongues ako ng iba't ibang language. Sabi ko, yung French gusto ko, tsaka German. At Arabic. So, alam nyo, yun nung sabi, manifestation ng Holy Spirit ng Lord sa kanila. Naintindihan mo ba? Pero one time, sabi ko dito, may isang pangyayari sa church. Sabi dito, verse 1, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Subalit, mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayuna naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang pinagkatiwala sa mga apostol. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo pinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo pa rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing.
ito yung context po nito, Book of Acts. Dahil pinipersecute ng todo yung mga Christians at that time. Kasi totoo lang, hindi nila kayang manatili sa isang lugar. Kasi hinahunting sila, hinahabol sila. No, kaya nga si Apostol Pablo, di ba talagang ginagalugad niya yung lahat ng lugar para lang ipahuli yung mga Kristiyano at that time. Nung hindi pa nakakakilala kay Lord si Apostle Paul. Naiintindihan mo ba? At ito na to the point, ang solusyon nila, sige, kailangan natin rin namang umalis dito, ibenta na lang natin yung mga ari-arian natin, yung bahay at lupa natin. Tapos magsama-sama tayo at yung pinagbilhan ay pagsama-samahin rin natin para yan yung gastusin natin araw-araw. Yun yung napagkasunduan nilang solusyon. Naintindihan mo ba? Maganda ho bang gawin rin natin yan ngayon? Ayaw. Mag-isa ka. So, hindi ho yan. Kaya kailangan nating makita na depende ho sa context. Hindi pwedeng lahat ng nakikita natin doon, yan yung dapat gawin at yan tamang gawin sa tamang kapanahon. Hindi ho. Dapat alamin yung context. May persecution during their time. Pinapatay, kinukulong, pinaparusahan po yung mga Christians. Kaya yun yung best solution during that time. Naintindihan mo ba? Pero kung dumating tayo sa ganun, baka rin. Wag naman sana. Tama mo ba? Pero yun po yung nangyari. So binenta nila. Kaya lang problem, may mag-asawa, si Ananias at saka si Sapira. No? Para daw madaling matandaan nasilaw Sapira, si Sapira. yan yung paalala nung dati kong pastor. Sino nga yun? Ananias at Sapira. Dahil Sapira. No? So sabi mo dito, nung binenta nila yung ari-arian nila, bahay at lupa, naintindihan mo ba? Tapos inabot nila sa mga apostol. Naintindihan mo ba? Tapos nung binigyan nila kay Apostle Peter, sabi niya, binigyan ng discernment ng Lord si Peter. Sabi niya, nagsisinungaling yan. No? Kinupitan niya yung pera. No, kaya in-interrogate muna, tinanong muna ni Pedro si Ananias muna, yung lalaki muna. Sabi niya, totoo bang ito lang yung pinagbilhan? Anong sagot ni Ananias? Yan lang po. Yan lang po. Di ba? Kaya nung sabi ng Bible, nung nagpaliwanag pa si Pedro, nung hindi yan pinagbibili sa iyo yan, nung pinagbilan sa iyo pa rin yan, pero bakit nga ibibigay, manloloko ka pa, ba't kukupitan mo pa? Naintindihan mo ba? Kaya nung sabi yan lang po, ano nangyari ho doon? On the spot, mga kapatid. No? Natumba. Hindi ko alam kung nabagok yung ulo o ano. Basta pagkatumba, patay. At anong sabi ho ng Bible? Bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Hindi ka sa tao nagsisinungaling. Sa banal na spirito ka, sa Diyos ka nagsisinungaling. Naintindihan mo ba? Hello? Kaya lahat ng nangungupit, hindi. Lalo na ng tithes, hindi. Hindi ho ang church ang kinukupitan natin, si Lord. Naintindihan mo ba? No? Nasusundan mo ba? No? Sa totoo lang, mabait pa rin nga si Lord. Kaya hindi bumubulag tayo mga nangungupit ng tithes dito. Naintindihan mo ba? Pero yan ho yung nangyari dito. At alam nyo, after 3 hours, kapag binasapan to, sumunod pa yung asawa niya, si Sapira na nga. At ang tanong ni Pedro, totoo bang ito lang yung pinagbilhan? Sabi niya, oo, mukhang nag-usap yung mag-asawa. Nagkasundo lang. Sabi nila, huwag mo sasabihin 10,000 yung pinagbilhan na 5,000. Kaya paglapit ni Sapira, halimbawa lang po yun, paraphrasing ko lang yun. O yan lang po talaga. Ayun. Sabi ni Pedro, ayun, kakabalik pa lang ng naglibing sa asawa mo, ikaw na next. Naintindihan mo ba? Alam niyo, mga kapatid, huwag ho natin pong dadayain at lolokohin ang presensya ng Diyos. Kasi hindi ho tao ang niloloko at nadaya ho natin. Naintindihan mo ba? Kung ano siya dati, ganun rin siya ngayon. Kung paano natin dapat itrato ang kabanalan ng Diyos, dapat ganun rin natin itrato ang kabanalan at pahalaga ng presensya ho ng Diyos. No? Yes, ito yung nagbibigay gabay tagumpay, ito yung nagbibigay pagpapala. At alam niyo, totoo pa rin naman, ito yung nagbibigay ng himala. Kaya after this passage,
Yung chapter 5, next verse. Next verse ho. Sabi ho dyan, verses 11 to 16 ng chapter 5. Sabi ho dito, ito yung naging bunga pa rin nun nung pangyayari yun. Basahin natin all together itong verses na to. 1, 2, 3, go. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya, kahit na pinupuri sila ng mga ito. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ng mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig, upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lang ng kanyang anino ang ilan sa kanya. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang spirito, at gumaling silang lahat. Alam niyo, naniniwala ko lahat tayo nagpe-pray. Sabi ko nga, one thing I missed during the time ng 1980s, grabe ho talaga yung galaw ng Lord. At talagang, this is one of my prayers. Alam ko marami rin tayo nagpe-pray na, Lord, iparanas mo sa panahon namin ngayon yung revival. Alam niyo, one of the youth camps na inatenan ko nung time na yun, bata pa ho ko nun, grabe ho talaga yung biglaang transformation, doon mo lang makikita eh. During the time ng youth camp, alam mo yung mga kabataan pa lang sumasama ng camp, may mga dalang mga alak, mga marijuana, mga yosi, may mga kutsilyo. Grabe ho. That's one of the services sa gabi. Kapag nagpe-preach yung pastor, sasabihin ng pastor, meron dito may dalang ito na gusto mong isuko kay Lord. Mga kapatid, nagtatakbuhan. Ilang daan ho yung kabataan dati ng youth camp, 800, 900, minsan 1,000 pa talaga. Grabe ho. Tapos biglang nagpupuntahan sa harapan at sinusuko yung dala na lumuluhod at grabe ho yung conviction ng Lord sa kanila at gusto nila magsisi at talikuran yung kasalanan. At marami ho sa kanila, mga kapatid, marami sa kanila naging pastor. Kaya ako kahit pahuli na ho kung nakakita ng revival, praise God, naging pastor pa rin ako. Tinawag pa rin ako ng Lord. Kahit na parang bandang huli na. Naintindihan mo ba? Mga kapatid, at hindi lang ho yun, even yung mga himala na talagang hindi ho kayang ipaliwanag ng tao at ng mga doktor, ginagawa ho ng Diyos kapag ka nandun ho yung presensya niya. And we long to see more of that sa panahon natin ngayon. Higit nating kailangan sa panahon natin ganon yung mga ganyang himala ng Lord para patunayan na totoong Diyos, hindi pa rin siya nagbabago. Naintindihan? Dito nga, Book of Acts, anino pa lang ni Pedro, di ba? Sabi, gumagaling na yung may sakit. No? Lumalang sa yung masasamang spirito. At sabi dyan, gumaling silang lahat. No? Alam niyo, hindi ho ba masarap isipin na one of our services na kapag ka-dinisar natin, Lord, iparanas mo sa amin yung presensya mo. Hindi ho ba na alam niyo yung habang nararanasan natin yung presensya ng Diyos dito, lahat ng may ubo, gagaling na yung ubo. Amen daw. Di ba? Lahat ng, no? Di ba yung lahat ng may lagnat, lahat ng may topak, di ba? Tama ba? Lahat ng may sumpong, di ba? Na biglang uuwi na magbabago at magugulat yung pamilya mo. Anong kinain mo? Ha? Tama ba? Hello. No, na gagaling tayo physical, gagaling tayo emotional, gagaling tayo spiritual. Even bulsa natin, ni Lord. Tama ba? Yan, tagal nang may sakit. Yung bulsa natin, kung na-confine to, malamang nasa intensive care unit to eh. Tama ba? Mga kapatid, wala ang imposible kay Lord eh. Yan po yung point eh. Yan ho yung point. Kaya ho, alam nyo, sabi ko, Lord, minsan mo pang iparanas yan sa amin, panahon namin ngayon. As we worship you, as we pray, as we study your word, Lord, allow us na bumaba yung presensya mo. At kapag ka bumaba ho yung presensya ng Diyos, wala hong lalabas ang simbahan na to.
na hindi mo dadalhin yung pagpapala, anuman po yung pangangailangan na mayroon ka. Wala hong ganon. Kaya kung meron ho tayong dinisir, Lord, allow us to experience your presence. Kaya tama yung song, allow us to manifest, Lord, to see the manifestation of your presence sa buhay namin. Na kung kailangan mo na kagalingan, pwede kang pagalingin ng Lord dito. Kailangan mo na provision, pwede siyang maging Jehovah provider mo. Kailangan mo ng wisdom, pwede siyang magbibigay ng iba yung karunungan sa'yo. Kailangan mo ng lakas, palalakasin ka niya. Dahil siya yung God Almighty. Naintindihan mo ba? Alam nyo, last na ho, naaalala ko lang, na-share ko rin nga ho ito sa accountability. Yung testimony ho ng isang pastor, si Paul Yonggi Cho, siya ho yung, nung buhay pa siya, matagal na ho siyang patay rin. Siya ho yung pastor ng biggest church sa buong mundo nung nabubuhay siya. Parang hanggang ngayon alam ko siya pa rin. Kasi meron almost 1 million na miyembro ng isang simbahan lang. 1 milyong miyembro sa South Korea. Yung Yoido Full Gospel Church. At kaya makita natin nung nagka-revival sa Korea, grabe, umangat rin yung ekonomiya nila. Mapapansin nyo, lahat ng nagkaka-revival sa bansa, umaangat ang ekonomiya. Bakit? Kasi pinagpapala ng Diyos eh. Samantalang dati, di ba, after ng World War, sabi ho ng mga Koreano, alam nyo, nag-aantay lang ng pagpapala ang mga Koreano sa mga Pilipino. Totoo ito ang dami ko hong narinig na testimony ng mga Korean. Sabi nila, naghihintay sila ng blessing galing Pilipinas. Naghihintay silang mga kamoteng galing bigay ng mga Pilipino. At yun lang yung nagsusustain sa kanila para mabuhay. Container yung padalang kamote galing Pilipinas papunta ng Korea after ng World War. Pero nung nagka-revival sa kanila, kita mo, grabe, di ba? Yung pag-angat ng ekonomiya, pagpapala ng Lord sa kanila, hindi lang spiritual, pati material, pati financial, pati economy, pati business, bili na sila ng Lord. Yung kaya ang daming sikat na mga kumpanya, galing Korea. Kinikilala sila sa buong mundo ngayon. Kasi bunga ho yun ng presensya ng Diyos. Alam nyo, si Pastor Paul Yonggi Cho, hindi ko makalimutan yung testimony niya. So, siya ho yung pastor ng mega church sa buong mundo. Almost 1 million po yung miyembro niya. At sabi ng Lord sa kanya, punta ka sa Japan, mag-preach ka doon, magtayo ka ng church. So ang ginawa niya, sinama niya daw yung best team niya. Punta sila ng Japan, nag-church planting sila doon. Ilang sabi ng gano'n, sabi ko ni Pastor Paul Yonggi Cho, ilang buwan na sila doon, walang nabuborn again. Wala akong tumatanggap kay Lord na mga Japanese. Ang tagal na nilang pumupunta, pabalik-balik. At alam niya, sabi ng Lord sa kanila, anak, sabi ni Lord daw kay Paul Yonggi Cho, dalhin mo sila sa Korea, dalhin mo sila sa church mo. At alam niyo, nung ginawa daw, wala silang na-convert na Christian sa Japan, sa ministry nila. Pero marami sila naging kaibigan. So yung mga naging kaibigan, in-invite nila. Sabi, sige, libre namin kayo, punta tayo ng Korea. At dinala nila sa church. At alam niyo, laking gulat daw ni Pastor Paul Yonggi Cho. Sa totoo lang, pagpasok pa lang ng simbahan ng mga Hapon, alam niyo, may conviction na. Wala pa nag-share, tumatanggap na kay Lord. Grabe ho. No, kaya ho, hindi ho sila nahirapang mag-church plant. Bakit? Pag dala nila ng mga Hapon sa Korea, nabuborn again. Naintindihan mo ba? At kaya ho, pagbalik sa Japan, meron na silang mga miyembro. Sabi niya ganun, what's the difference? Ano yung kaibahan? Kasi yung church namin, babad sa panalangin, kaya ang presensya ng Diyos, ramdam na ramdam ng mga taong pumapasok doon. Naintindihan mo ba? Amen po ba? Nais rin ho ba natin na maging panalangin, Lord? Sana, every time na pumapasok kami dito, mararamdaman namin yung presensya mo. Magbabago yung puso namin. At hindi lang yun. May mga kaibigan kami, kakilala, kamag-anak na papasok pa lang ng church namin, uupo pa lang dito kahit hindi pa nagpe-praise and worship, hindi pa nagpe-preaching, hindi pa nagpe-pray. Nandun na yung presensya mo. Mababago na yung puso nila, mananampalataya na sa'yo. Gusto ho ba natin ng ganon? Pwede hong gawin ni Lord yan. Pwede bang palakpakan natin, Lord? Sige po. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay... Sige, we invite the worship team mo uli na tayo ay umawit sa Panginoon. As
last, sige yung mga musicians, akit na ho kayo dito sa harapan. Last na passage na po ito. As we end. Kaya ho, alam nyo, sabi ko nga, si King David ho, grabe ho yung, sabi niya, nauuhaw siya sa presensya ng Diyos. Kung meron siyang hinahangad, yung presensya ng Diyos. Kaya sabi niya, I thirst God for your presence. Nauuhaw ako kung papaano ang tigang na lupa nauuhaw sa patak ng ulan. Ganun nauuhaw yung kaluluwa ko sa iyo, O Diyos. Eh sana ho mga kapatid, wag hong mawawala yung kauhawan natin na Lord, gusto kitang maranasan. Amen ba? Every time na umaattend tayo ng church, sana ang prayer natin, Lord, katagpuin mo ko. Abutin mo ko sa lugar na to. Manifest your presence sa buhay ko. Paranas mo, magpakilala ka sa akin ng higit pa. Gusto pa kitang maranasan. Kaya si David, one of his songs, one of his prayers, sabi dito, ito yung prayer niya eh. Sa totoo lang, nung nagkasala rin ho siya nito, ito yung kanya naging panalangin. Sabi niya, isang pusong tapat sa aking likhain. Sabi niya, Lord, tama mo yung puso ko, bigyan mo ako ng matapat na puso. Sabi niya, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Iyong banal na spirito'y paghariin. Verse 11. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako. Ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Verse 12. Ang galak na dulot ng... Verse 11, verse 12. Ayan, gawin mong tapat. Sa Ingles, sabi ho doon, sabi sa Ingles, Lord, prayer niya, cast me not from your presence, Lord. Cast me not away from your presence. Sabi niya, Lord, wag mo akong ilalayo sa presensya mo. Kung meron nung kinakatakot to si Haring David, yung mawala ho sa presensya ho ng Diyos. Naintindihan mo ba? Natatakot siya. Hindi siya natatakot mamatay, hindi siya natatakot magkasakit, hindi siya natatakot mawala ng pera. Ang isang sobrang kinakatakot ho ni Haring David, Lord, yung mawala ako sa presensya mo. Kasi nakita niya ho yung susi, yung gabay, yung tagumpay, yung pagpapala, yung himala. Na kay Lord lang lahat. Na kay Lord lang lahat. Naintindihan mo ba? Sana maging panalangin natin po ito, Lord. Natagpuin mo ako. Allow me to experience your presence once more. Sana awitin natin to ng buong puso yung awit na to. Na Lord, manifest your presence, Lord. Magpakilala ka. Magpakahayag ka pa sa amin. Iparanas mo sa amin kung gaano ka kabuti, kung gaano ka makapangyarihan, kung paano ka naghihimala, paano ka nagpo-provide, kasi gustong rin gawin ng Lord yan. Minsan hindi ho magawa ng Diyos kasi hindi ho dinedesire ng puso natin. Hindi ho tayo ganun na nauuhaw eh. Kaya may isang psalm pa ho, di ba? Sabi, as the deer pants for the water, so my soul pants for you. Sa Tagalog, kung papaano ang usa ay nauuhaw sa iyo, O Diyos, ganun din ako nauuhaw. Kung paano ang usa ay nauuhaw sa tubig, sa batis, ganun din ang aking kaluluwa kauhaw sa iyo. Naintindihan mo ba? Alam nyo kasi yung katangian ho ng mga usa, kapag ka nauuhaw po yung mga usa, hindi ho yan tumitigil sa kakatakbo hanggat hindi sila nakakakuha ho ng tubig. Ganun ho. Kaya yun yung description ng mga taong uhaw sa Diyos. Naintindihan mo ba? Sana hindi ho tayo tumitigil. Huwag tayo makukontento na nag-worship ka na hindi mo maramdaman si Lord. Nagpe-pray ka na, hindi mo maramdaman ng Lord. Nagbabasa ka na ng Bible, hindi mo siya marinig. Huwag tayong titigil. Na Lord, hindi ako papayag. Lord, gusto kong maramdaman ka. Gusto kong maranasan ka, magpakahayag ka, magpakilala ka sa akin. And that's the time, kapatid, yun yung ino-honor na Lord kapag ganun yung puso natin. Kaya ho dito sa church, tinuturuan natin, rini-remind natin, during the time of worship, huwag mong intindihin katabi mo. Si Lord ang kaharap mo. Tinuturuan ho natin, ay intindihan ba? Rini-remind natin about sa panahon ng pagsamba, ang palakpakan mo ang Lord. Hindi mo yung gagawin sa tao. Kay Lord mo yung ginagawa. Kung kailangan mong pumikit ka para nakatuon ang puso't kalooban mo sa Diyos kasi siya yung sinasamba mo, inaawitan mo, pinagtataasan mo ng kamay. Naintindihan mo ba?
And that's the time, the presence of God. Naniniwala ko kapag ginawa natin pong lahat to, maaari niya hong idaloy, iparanas yung presensya niya po sa bawat isa ho sa atin. At tayo ang magbebenepisyo, tayo ang mapagpapala. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandun po yung pagpapala at himala niya. Amen o ba? Pwede bang palapakan natin minsan pa yung Lord? Hallelujah. Sige, mas malakas pang palakpak para sa Diyos o yan. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. We honor you, God. Father, we glorify your name, Lord. Panginoon, O Diyos. Sinasamba namin kayo, O Diyos. Linuluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kayo po'y Diyos na banal. Kayo po'y Diyos na makapangyarihan, Lord. Totoo kayong Diyos. Buhay kayo, Lord. Makapangyarihan po kayo, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. We adore you, God. Father, we lift your name on high, O God. Hallelujah. Kayo po ang kailangan namin, O Diyos. Ang inyong presensyang ninanais namin. Father, manifest your presence, Lord, in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, God. We honor you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Shine.
himself. Rapha will manifest himself, will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself, will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself, will manifest himself. Yahweh will manifest himself. Jireh will manifest himself. Rapha will manifest himself, will manifest himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Jesus, Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Sabi natin ang buong puso sa Panginoon. Yes, Lord, we worship. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Minsan po sabihin natin dito sa Panginoon. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Jesus. Manifest your Jesus. Adonai will manifest himself.
Yes, God, Jesus, hallelujah, hallelujah, Lord. Father, we welcome you, God. We welcome you, Holy Spirit, in this place. Father, we honor you. Lord, you are welcome, Lord. You are welcome, Holy Spirit. We welcome your presence. We welcome your power, Lord. Father, continually give us an awareness of your presence, God. Father, allow us, Lord, to experience the fresh move of your power, Lord. Hallelujah, 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 Yahweh. Yahweh Elohim, we welcome you. Hallelujah. Jehovah Jireh, we welcome you, God, our provider. Jehovah Rapha, Lord, we welcome you, our healer. We welcome you, God Almighty. We welcome you, the all-powerful God. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Jesus. Bigyan mo kami ng kauhawan, ng kagutuman sa presensya niyo, O Diyos. Hallelujah, Jesus, Jesus, Holy Spirit. Abutin niyo po kami sa lugar na ito. Kayo po ang pinakamahalaga at pinahalaga namin sa lugar na ito, Panginoon. Father, fill us with your love. Continually fill us with your Holy Spirit, Lord. Hallelujah. We welcome you, God. We welcome you, Holy Spirit. We worship you. We honor you. You are holy. You are holy. You are holy, God. Father, we adore you. Give us an awareness of your presence, Lord. Father, allow us, God, allow us, Jesus, to experience, Lord, the fresh move of your Holy Spirit sa buhay po namin, sa pamilya po namin, sa lugar pong ito, O Diyos. Oh God, Jesus, Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hindi kayo nagbabago, hindi kayo nagkukulang. Hindi po kayo tumitigil ng iyong paggalaw. Lord, hindi kami papayag na tumigil na ang mga himala na nanggagaling sa iyo. Hindi kami maniniwala sa kasinungalingan na ito. Dahil alam po namin, Panginoon, tapat kayo sa inyong mga pangako, hindi kayo magsisinungaling. Kayo yung nagpapagaling noon, kayo pa rin po yung magpapagaling ngayon. Naghihimala kayo noon, maghihimala pa rin kayo ngayon, O Diyos. Nagbabago kayo ng buhay noon, nagbabago ka rin ng buhay pa rin po ngayon, O Diyos. Lord, yung mga hindi namin kayang gawin, kaya niyong gawin, O Diyos. Wala pong imposible sa inyo, makapangyarihan kayo. Father, we declare your power, we declare your presence, God, sa buhay namin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. We worship you, we honor you. Sa mga oras pong ito, mga kapatid kong panalangin mo, Lord, punuin mo ako ng presensya mo. Taas mo po yung kamay mo at manadalangin po tayo. If this is your prayer, kung seryoso ka, kapatid, naniniwala ko nandito ang Panginoon ngayon, nandito ang presensya niyo, yung banal na Espiritu niyo. At nais niya po tayong abutin. If this is your prayer, Lord, gusto kitang maranasan. Punuin mo ako ng presensya mo, taas mo yung kamay mo at mananalangin tayo. Hallelujah, salamat po. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat po sa mga kamay na ito, Lord.
Patuloy niyo po nabibigyan ng kauhawan, O Diyos, sa mga kamay na to. Na nakataas po na kamay, Lord, I pray. Bigyan mo kami ng kagutuman sa iyong salita, sa pananalangin, sa pagsamba, maging sa inyong presensya, Panginoon, O Diyos. And Father, I pray, Lord, continually fill us with your presence, Lord. Fill us with your touch, O God. I pray, God, for the power of your Holy Spirit, Lord. Punuin niyo po kami sa mga oras pong ito. Katagpuin niyo po kami sa mga oras pong ito. In the name of Jesus, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, maranasan po namin kayo in the name of Jesus, Lord. Tanggalin niyo po ang anumang hadlang ng kaaway, mga kasinungalingan ng kaaway, mga pagdududa. Sa pangalan ni Jesus, we cast them out, O Lord. And Father, we believe in you. We believe in your word, O God. And Lord, I pray, God, Lord, manifest your presence, Lord. Manifest your power, Lord. Manifest your love. Sa mga oras pong ito, Panginoon, Ama, yung mga nangangailangan po ng kagalingan, Lord, we declare healing in the name of Jesus. In the name of Jesus, sa pangalan po ni Jesus. In Jesus' name, Lord, nagpapagaling kayo noon, nagpapagaling pa rin kayo ngayon. And Lord, we declare, by the blood of the Lamb, we declare healing, Lord, in Jesus' name, Jesus' name. Saan mo po makaramdaman, Ama, ng iyong mga anak na nandito ngayon, maging sila po na nanonood sa kanilang mga tahanan, Lord, supernaturally, Lord. We pray for the power of your blood, O Lord God Jesus. Dalo niyo po ang kagalingan. And even, Lord, we pray also, God, sa mga nangangailangan po ng provision, Lord. Lord, you are the Jehovah Jireh, Lord. You are the God who provides, O Lord. Father, we declare blessing, God. Lord, dinideklara namin ng pagpapahala na sa iyo po nagmumula, O Diyos. Maghimala po kayo, O Diyos. Gumamit kayo ng maraming kapamaraanan, maraming tao, Lord. In the name of Jesus, we declare blessing sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa mga pinagkakakitaan, Lord, namin. We declare promotion, we declare increase of salary, God, sa iyong mga anak. Panginoon, O Diyos. And Lord, abutin niyo rin po yung mga anak niyo na nandito ngayon, Panginoon, na posible pong may sinusuko sa inyo, O Diyos. Yung dating buhay, mga dating pag-uugali, mga bisyo na kailangan pong maging malaya. Lord, abutin niyo rin po ang mga kamay na to, Lord. Pakita niyo sa kanila na kayo po ang makapangyarihang Diyos na nagbabago ng puso, na nagbabago ng kaisipan. Father, in the name of Jesus, sabi niyo sa Bible, ang sino mang nakipag-isa sa inyo, isa ng bagong nilalang. Lord, ang sino mang pinalaya niyo ay tunay ng malaya, Panginoon, O Diyos. Hallelujah, Jesus. We worship you. We honor you, Lord. Lord, sa nangangailangan po ng karunungan, we declare wisdom, God. Sa mga may problema po ngayon, we pray for the peace that comes from you, Lord. Paghimalaan niyo po ang bawat isang nandito ngayon, ano man yung aming kalalagayan, Panginoon. Iparanas niyo po sa amin kung sino po kayo. Magkaroon kami ng malalim na pagkakakilala at karanasan po sa inyo na magpapatibay ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, magbuklod kayo ng mga pamilya, O Diyos, sa mga oras pong ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Lalo na po mga relasyon ng mag-asawa, Lord, bind them with your love. Ano mo po mga gawa ng kaaway, mga tukso, Lord, we bind them out, we cast them out, Lord, in the name of Jesus. Hindi siya welcome sa relasyon ng pamilya, ng mag-asawa, ng mga anak. In Jesus' name, God, Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. We
worship you, we honor you. We give you praise, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa inyong presensya, O Diyos. Salamat po sa inyong banal na Espiritu. Panginoon, uuwi kami, Ama, na taglay ang iyong pagpapala. Lord, uuwi kami na taglay yung katugunan ng panalangin po namin sa inyo. Uuwi po kami na sasamahan kami ng iyong presensya, O Diyos. Uuwi kami, Ama, sa aming mga tahanan, aming pong pamilya. Nataglay po namin ang iyong pagmamahal, ang iyong pong pagpapala po sa amin, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. And Father, again, Lord, give us that kind of longing. Give us that kind of thirst for more of you, Lord. Palagi mo kami bibigyan ng kauuhawan sa iyong salita, kauuhawan sa iyong presensya, O Diyos, sa araw-araw ng buhay po namin. We pray, katulad po nung awit, Lord, that as the deer pants for the water, O Lord, so my soul longs for you, Lord. Give us that kind of longing. Give us that kind of thirst for more of your presence, Lord. Ayaw naming mabuhay nang wala sa presensya mo, O Diyos. Ayaw po namin pong gumalaw, kumilos nang wala ang presensya niyo. Panginoon, salamat po. Salamat po, O Diyos. Salamat, O Diyos. We worship you. We honor you. Salamat po, O Diyos. Lord, maingat po namin binabalik ang lahat ng pagpupuri, ang lahat ng pagdakila, pagsamba. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin po yung Panginoon.